Mag-pray ba kung ilid ko ba siya sa sinner's prayer, hindi ba siya maligtas? Ikaw, pwede mo ba masasabi sa isang tao pag ako ay nag-preach sa public, pag ako ay nagtuturo na repeat after me, gagawa tayo ng sinner's prayer, masasabi mo ba dahil nag-sinner's prayer ako ay hindi sila maliligtas? Kristo, tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo si Kristo. Tanong, tinanggap mo nga si Kristo, tinanggap ka ba naman niya? Ay baka naman hindi mo siya baka naman hindi ka niya tinanggap. Well, but as many, look at this, ito yung isa sa pinakasikat pa. But as many as receive Him, see, receive daw yan. Pero Kristo, tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo si Kristo. Tanong, tinanggap mo nga si Kristo, tinanggap ka ba naman niya? Ay baka naman hindi mo siya baka naman hindi ka niya tinanggap. Okay, magandang umaga sa ating lahat ngayon mga kapatid, mga kaibigan. Shout out po sa lahat ng mga kasamahan ko ng mga Bible Baptist. At shout out po Brother Dino Diaz, Brother James Oriensiada, Pastor R.A. Puentes, at kay Brother Larry Bukayong. So, shout out po. Ngayon mga kaibigan, ay manood tayo sa video reaction ng isang kulto na si Anton Ramirez. Sorry, pero yan po ay totoo, no? Based sa turo niya, kaya masasabi ko na itong taong to ay hindi nagtuturo sa doktrina na galing sa Diyos. Panoorin natin ang video mga kaibigan. Kristo, tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo si Kristo. Tanong, tinanggap mo nga si Kristo, tinanggap ka ba naman niya? Ay baka naman hindi mo siya baka naman hindi ka niya tinanggap. Kasi hindi ka nakapasa sa kanyang requirements. Ano bang requirements niya? Believe the sufficiency of the death, burial, and resurrection. Kita natin sa video mga kapatid, sinabi niya, kung tinanggap mo si Jesus Christ, tanong, tinatanggap ka ba ng Diyos? Kasi may requirements daw. May requirements daw, sabi ni Anton Ramirez. Ano yon? Yung gospel, 1 Corinthians 15 verse 1 to 4. Death, burial, and resurrection. Paano ba tatanggapin si Jesus Christ? Through prayer, no? Worthy na tatanggapin si Jesus Christ kasi siya lang ang paraan para maligtas. Paano tatanggapin? Paano tanggapin? Sa prayer. Walang common sense itong taong to eh, no? Kung tiyatanggap mo si Jesus Christ, genuine faith, totoo na tinanggap mo talaga si Jesus Christ, mamaya mababasa talaga natin na ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Manood tayo ulit. Kung kaligtasan ng kaluluwa ang pag-uusapan, wala tayong makikitang kahit isang verse na para ma-receive mo ang kaligtasan, mag-pray ka. Ayan, no, malinaw talaga ng kulto talaga itong taong to. Sabi niya, walang verse sa Bible na para ma-receive mo ang kaligtasan, mag-pray ka. Ikaw, Anton Ramirez, paano ka ba naligtas? Dahil nag-receive ka? Or baka nag-pray ka din? Nakakatawa itong aral na ito. Kaya aware po tayo mga kapatid. Aware po tayo. Atan natin ito ng verse para papatunayan na kulto talaga ang aral na ito. Well, but as many, look at this, ito yung isa sa pinakasikat pa. But as many as receive Him, see, receive daw yan. Pero ang nasa mind niya, receive na anyayahan si Kristo sa puso. Repeat this prayer after me. Walang ganyan sa Bible. Ang receiving dyan ay pag-receive kung sino si Kristo. So makita natin ito mga kapatid na si Anton Ramirez ay gusto talaga makikita sa isang talata yung sinner's prayer, no? So gusto niya verbatim, word for word, nating tanggapin yung konsepto
Like for example, hindi natin makita yung Trinity. No? Trinity sa Bible. Sa King James Version, pero sa iba, implied Bible, o ano ba yon? Meron talagang Trinity. Pero sa King James, walang Trinity. Pero totoo. Sa Rapture, hindi natin makikita kasi quote up ang sinabi ng Bible. Pero totoo. No? So dito natin makita, mga kapatid, sa John chapter 1, verse 12. But as many as receive Him, dahil ikaw ay sumampalataya ni Jesus Christ, no? Ikaw ay sumampalataya sa Diyos. Wala naman sigurong nagtuturo ng mga Bible Baptist na ibang Kristo. No? So ito talaga, makitid talagang utak ito ni Anton Ramirez. Wala namang ibang tinuturo. Jesus Christ lang ang tanging tagapagligtas. No? So, malinaw, but as many as receive Him. Kanina, paano kung ikaw ay tatanggap ng Diyos, kung hindi ka tatanggapin ng Diyos? Ito malinaw, Ikaw na mismo ang nagsasabi sa tanong kanina, ito yung sagot mo. Paano tatanggap ka sa Diyos, pero pag hindi ka tatanggapin sa Diyos, malinaw sa John 1:12, but as many as receive Him. Sila ay sumampalataya sa Diyos. No? Sila ay sumampalataya. Even to them that believe on His name. Sila ay naniniwala. So, di ba na yung sinasabi mo kanina, na paano kung tatanggap ka sa Diyos pero hindi ka tatanggapin sa Diyos? Ayan na, ikaw na mismo. Lumabas na mismo sa bunganga mo yung sagot sa tanong mo kanina. Kristo, tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo si Kristo. Tanong, tinanggap mo nga si Kristo, tinanggap ka ba naman niya? Ay baka naman hindi ka niya tinanggap. Well, but as many, look at this, ito yung isa sa pinakasikat pa. But as many as receive Him, receive daw yan. Pero, di ba? Nagkontra na mismo yung sinabi niya. Ito pa, tinitira ni Anton Colto yung sinner's prayer o repeat after me. Wala namang nababasa sa Bible. No? Hindi mo lang talaga naunawaan, Anton Ramirez. Kulto kasi. Blinded ka spiritual No? Blinded ka kasi. Ito malinaw sa Romans chapter 10, verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shall be saved. No? Kaligtasan ang topic dito. Malinaw na paano mo tatanggapin. Siyempre, i-confess mo. Alam mo ba, Anton Colto, na ang prayer ay define na confession? No? Malinaw ito. That if thou shalt confess with the mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart. No? Ano sabi sa last? Thou shalt be saved. Ito pa sa verse 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Alam ko na hindi ito tatanggapin ni Anton Colto, kasi ang Romans raw o ang Book of Romans chapter 10 ay intended for Jews, mga Hudyo. Ito kasi
Hindi kasi binasa ang verse. Proceed tayo. Sa verse 11, for the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Ang tanong, paano equal ang Diyos? Paano tawagin ang Diyos? No? Sa verse 13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Anton, ang paraan, no? Kaya yung sabi mong repeat after me o sinner's prayer, hindi man ito word for word na nabasa mo, pero ang concept dito, kung naintindihan mo lang, ito po yung ay nagpray kasi ang confess or confession, no, yung define niya yung prayer define niya as a confession. Ayan, malinaw na, no? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Paano mo tatanggapin ang Diyos? Mag-believe ka. No? Accept Jesus Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa. Nag-pray. Kung mag-pray ba, kung ilid ko ba siya sa sinner's prayer, hindi ba siya maligtas? Ikaw, pwede mo ba masasabi sa isang tao, pag ako ay nag-preach sa public, pag ako ay nagtuturo na repeat after me, gagawa tayo ng sinner's prayer, masasabi mo ba dahil nag-sinner's prayer ako ay hindi sila maliligtas? No? Malinaw itong verse na ito. Hindi mo lang naunawaan kasi gusto mo verbatim. Manood pa tayo. Kaya mga kapatid, malinaw po sa talata na ating binasa sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So yan po ay receive, no? Ikaw ay tumanggap ni Jesus Christ. Ano kaya nga sabi sa Colossians chapter 2? Meron tayong mababasa. Chapter 2 verse 6, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. No? May marami tayong magbasa na receive Christ. At paano natin i-receive si Jesus Christ? Through prayer. No? So, yan po yung malinaw. No? Yan po yung kulto. Kulto talaga si Ramirez. No? Noon, wala nang sinner's prayer sila. No? Hindi ka na pwede at dindiin niya na tayong mga Bible Baptist na mga totoo, iba ang Jesus ang ating pinipreach. Hindi. Ikaw. No? Mali ka kasi. Malinaw mga kapatid. No? So, yan po. Aware po tayo sa turo ni Anton Ramirez dahil hindi po biblical ang turo niya. Kahit ilang years na siya sa ministry, kahit ilang years na siya nag-start, kahit ano pang degree niya, ano pang nakuha niya, in the sight of God, yan po ay kakultuhan na turo. No? So, yan po ang ating mai-comment na maling-mali talaga si Anton Ramirez. Kayo mga membro ni Anton Ramirez, no? Magbasa kayo ng Bible. Babasahin ninyo. Huwag kayong mag-imin-imin dyan para kayong mga kibuloy. No? Kahit mali na ang turo, nag-iimin pa rin. Shame. Anton Ramirez, magbasa ka ng Bible. Ask wisdom from God, James 1:5. Unawain. Magpatulong ka sa Holy Spirit. Huwag yung pride.
Kasi hindi po yan nakakatulong sa'yo. Marami na mga pastor, marami na mga membro ang nalingla sa turo mong kakultuhan. So paki-share po ang video mga kapatid, mga kaibigan. At paki-follow po ang ating Facebook page para marami pa na mga Bible Baptist na mga totoo na ma-aware po sa turo ng Baptist na kultong ito na si Anton Ramirez. That's all. Thank you.